His face, since Jesus erased all the guilt of my past and painted this picture. Mayong hapon sa tanan-tanan sa malabutan sang sining speaker, mayong hapon sa imo abyan. And again, we continue sang last year na schedule namon diri no for para maghatag sang nagakaigo nga information from the Bible. And as what we ginasandigan namon is the work of the Holy Spirit nga pasanag sa tanan ng katawhan nga makabati sang gospel, because faith cometh by hearing and hearing by the word of God. That's the foundational sang, or the foundation sang amon nga pagtindog diri. And one thing ma-sure namon is to explain the Bible kag ma-expound inino sa pagpangunagid sang Ginoo, so that nga maintindihan natin ini. Okay, without further ado, I want to draw your attention sa sining Book of Ephesians, kag looking forward sang sa tanan nga magapamati, looking forward sa sining goal nga ma-appreciate naton ang privilege nga ginhatag sa aton sang Dios, knowing that gindala kita sa kaluwasan, knowing nga gin-open ini sa aton ang ini nga butang. And through that, ma-appreciate naton ang ini nga opportunity, ang ini nga privilege, kag again makalabot gid sa aton pangunahuna that this salvation is gintuga o kun nahimo gid lamang paagi sa kay Kristo Jesus, kag wala na sang iban pa. So very important nga kun ikaw nga individual nga gapamati, if you believe nga luwas ikaw, then what is the reference or the references sang imo kaluwasan nga ginakwaan nimo that you are sigurado ka sang sinangabutang? Because again, kinanglan gid naton sang reference, and what the Bible's ginahambal ka gina-explain, this is a great reference sa kaluwasan naton if maintindihan natin ini. So ang book sang ang letter ni Paul sa Ephesus, letter ini para sa mga Christian, both Hudyo kag Gentile. Remember nga ginahambal ni Paul in the book of Romans chapter 1 verse 16, nga baliya ang gospel is the power of God into salvation to the Jew first and also to the Greek. That is, duwa lang gid ka ang pagtan-aw sang Ginoo nga na-classified ang tao sining kalibutan. Kung hindi siya Hudyo, kung hindi siya halin sa linyada ni Abraham, pure nga halin sa linyada ni Abraham, then ang pag-isip sa iya isa siya ka Gentile. Butsilingon, dala kita dira nga mga Gentile kita. Kang i-explain ko karon according sa gin-explain ni Paul kung anong Gentile, and that's why wala sang ipabugal ang Gentile kag kundi magapanungdum gid lang sang pagpasalamat sang Dios kay ginbukas ini ang kaluwasan sa aton. Nga kung wala ini nabukas sa aton, then ang matabo abyan, I want you to know nga matabo sini is ang salvation didto lang kag didto lang asta sa mga Hudyo. But tanaw naton kung ano ang gin-explain ni Paul. In fact, si Paul isa ka rason kung nga ang gin-execute siya kag ginpatay according sa history nga ginopdan siya sang ulo didto sa Rome, ang lugar possible sa
near pagwa dira sa at least gwa sa siyudad sang Rome. One of the reason is ang accusation sang Jewish leader sa iya is gindala niya ang Gentile pasulod sa temple in the book of Acts. Kag isa ina ka gintulok sang Jewish leader nga ginbutang ginhigkuan ni Paul kay may ara man lugar during that time ang mga Gentile sa temple but hindi sila makasulod gid because may ara lang limit kundi lang sila asta and may ara dira nga nagapugong sa ila nakatindog ang 4.5 feet tall nga partition ka giningalan ina Zorig nga butsilingon ang makalapaw dira kaoy-anan ang iya kamatayon. The foreigner nga makalapaw dira kaoy-anan iya kamatayon para ina sa mga Gentiles nga hindi dapat sila magsulod gid didto sa asta lang gid sila sa linya nila. Daw si Paul gindala niya ang mga Gentile didto non-Jews nga mga katawhan, then that is one of the reason nga kung nga nainit sa iya ang mga Jewish leader. So again, it is a great privilege para sa aton nga ma-open sa aton ang kaluwasan kay bangod hindi amo ning senaryo subong, hindi mangin kapariyo ang senaryo subong kung wala gin bukas sa aton ang kaluwasan. And in fact, ara man sa plano sa Ginoo nga ibuksan sa aton ang kaluwasan because iniisa ka pagpaintindi sa mga Hudiyo nga naga-discriminate sa mga Gentile and ginatulok nilang ila kaugalingon kung ano sila ka-special sa Dios because silang ginpili sa ila na butang ang promise. Then gusto pa intindi ni Paul nga ginbukas ang Ginoo, natago lang ni halin sa ginsuguran, but sila gindala sa Ginoo sa kaluwasan kagamunang message para sa mga Hudyo nga hindi sila something discriminate sa mga Gentile. Kag kita sina. Now, I want you to understand sa sina nga butang according sa letter ni Paul kag ginapaintindi niya sa Ephesians ang duwa, and that is both Gentile believer kag ang mga believer na nga mga Hudiyo nga nagpati sa kay Christ. According sa chapter 2 verse 11, according diri kay Paul ginambal gid niya kung ano ang mga Gentile kag iya ini ginahatag sila, and the first nga para nga ilagid nga hindi malipatan ang bali Paul, remember, dumduman ninyo ini, wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh. Now kadako gid sang issue sang una sa mga Gentile, iban nga mga napalibot sa ila. Again, liwaton ko para din naton ma-miss, may duwa lang, and that is Jew ka or Gentile. Basta non-Jew ka, you're counted as Gentile now. So ang tanan nga Jews nagapati sa siningabutang, tanan nga Israelites nagapati siningabutang, kagambal gid ni Paul nga wala kita ya naka first step, wala kita ni naton is nga mangin thankful kita kagin bukas ining kaluwasan sa aton kay kung wala para lang ini sa mga Hudyo. Now, ang bali dire, wala kita Christ bangod sang una, may mga gapati sila sa kay Balaam. Subot silingon sang una, ang kada nasyon may ara kaw galingon nga mga ginapatiyan nga Dios. Kag outside sa Israelite, wala ya may gapati nga wala kamo nagapati wala kamuya na upod sa sini sa pagpati kay Kristo. And then he said here, you are alien in a sense, wala ka mo nadala sa promise ng Ginoo, sang blessing nga lain sa Israelite. Wala man ka mo nadala sa covenant sang Dios. Wala man ka mo nadala sa linyada ni Abraham. And ikalima diri is having no hope without God in this world. Imagine nga ang Gentile, wala yan nagapati sang Diyos sa mga Israelites. Meaning to say, sang una, ang Diyos nila, mula na ginapatiyan nila, may boundary na sila sa sinanga belief. Gapati sila sa kay Baal, then that's it. May gapati kay Dagon, then ang moment sina, then kung ang Hudyo nagapati sa
amo na subong ginawali namon nga Dios, nga lagtugas ang langit sang duta nagpadala sa kay Kristo Jesus nga napatay sa cross. Then wala sila gapati. That's why sang una ang kaperdian sa mga Hudyo ginambal ni David nga hindi pagpasugti nga mahuyan nimo ngalan Dios. Kay once nga maperdi nila ang Israelites, ila pagadayawon ang ila nga Dios, either si Balaam, either si Dagon. Then ang dako nga message nga naperdi ang Israel, upod ang ila nga Dios. So that's why nga amo sina sang unang senaryo, kag wala iya maliban sa sa mga Israelites, wala niya may gapati sang Dios nga nagtugas ang langit. Is not the reference of what your leader says or what your religion says or whatever nga ginambal nila for you nga ikaw luwas, kundi ang reference naton sa aton kaluwasan is kung paano inigin bukas, kag kung paano natin inibalan sa Bible. In fact, ang ni Paul, kung babasahan ninyong akon letter, mga taga-Ephesus, mga Gentile, you will understand the mystery sang siningabutang. Kay ginpatpat ni rin ni Paul kung paano naglabot sa ilang kaluwasan, kung paano naglabot ang kaluwasan sa aton nga non-Jews. It is because by the grace of God, bangod sa grasya kag pabor sa Ginoo, nga wala sang religion nga makapabugal kung ang religion nang inbalasiyan. That's why nga lain lang sa nangin culture kag tradition sa sining Pilipinas. So again, liwaton ko, ang Gentile ginaisip sang una as non-Jews nga wala yan nadala sa promisa sang Ginoo. But according kay Paul, wala ini sang una na hambal, gintago ini apang ginbukas na ini, ginpabalo na nga ang Gentile na prepare sa kaluwasan. Kag ang bugat sang siningabutang abyan sa tanan nga gapamati, this is the reference naton sa kaluwasan naton. Paano naton masigurado nga kita luwas man? Ano ang aton reference sa sinangabutang kung ang ini nga Dios nga ginawali sang religion sining kalibutan is Diyos sa mga Hudyo. Iyan niya ka Diyos sa mga Israelites. And gindeclare sang Diyos ang Israelites nga nagpadala siya sang iyang bugto nga anak, and that is Jesus Christ, who died on the cross of Calvary sa lugar man sang Hudyo, and that is naga-explain sang pagbukas sang kaluwasan, ano man ang iyang classification, either Diyos man siya or hindi man Hudyo. So that's why abyan nga kung may tsindihan naton ang history kag ang ginambal sa Bible, diri magapabakod sang sininga point nga ang kaluwasan sa kay Kristo Jesus gid lang, kag ang kaluwasan pabor sang Dios sa mga hindi lang sa mga Hudiyo kundi sa mga Gentile pareho naton. Kaya ang aton niya nga origin, ang aton niya nga ginsuguran, wala kita dapat nagapati sa Dios sa mga Israelites. Bangod, nga kung wala inigin bukas, may Diyos kita yung ginapatiyan. That's why, kung tanawin naton, nga ang influence ang pagpati sang Diyos na upod Japon sa aton, bangod sang tradisyon kag culture na nabutang sa aton pangunahuna sa nagsugod sa history. So that's why abyan nga ang point sang sininga butang is to open our minds sang kaluwasan nga nahuman ni Christ, nahuman ni Kristo. In fact, gintawag siya sa Bible as the cornerstone. Butsalingon, haligi nga ara sa corner. Kagang haligi sa corner sang una, ginbasiyan ini, kaya muni nagapabakod sa left and right nga wall. Kag makita man ni na Japon naton sa mga establishmento subong nga ang corner nga haligi nagakapyot sang left and right nga wall nga nagahambal sang Jews and Gentile. Nga butsilingon, may equality na, may pag-isa na, may fellowship na, fellow ear. Butsalingon ginambal diri Paul nga ang Jew kag Gentile, ang Jews kag ang Gentile, sila isa na upod sa promesa sang Dios. Wala na sang kinalain. Both believers are called church
kag ginatawag nga maluwas paagi sa pabor, and that is what Christ did on the cross of Calvary. But sa lingon abyan, wala kitaya ipabugal, kag in fact ang pinakanami sa point nga mabalaan mo abyan ang history, kaya mo sini wala kita nadala tani sa kaluwasan. Pero grabe ang Dios ka mapinalanggaon, kag ka maalwan kadalong sang iya nga pagka mahigugmaon nga nadala kita, gindala kita, ginupod kita sa kaluwasan, kita nga ang origin naton o kung ang atong naging suguran, wala nagapati sa Diyos sang Israelites. Kag sang una nga tion, sang una ya, kung makita ninyo kung sa Ginoong kaluwasan sa aton, ginbukas kag ginhatag sa aton ang privilege para maluwas kita. Nga silingon, ang kamatayon ni Christ sa cross ng Calvary, hindi lang para sa mga Hudiyo, hindi lang para sa mga Israelites, ginupod na kita. So abyan, ipaligaron mo bala, iindian mo bala, isikwayon mo bala ang ini nga privilege, nga kaluwasan sang kalag nimo, nga ginupod ka na, nga namadala ikaw, nga kung ang Hudiyo magtuo kay Kristo maluwas, then ikaw nga magtuo kay Kristo maluwas man. Nga kung ang Hudiyo ginpromisahan sang lugar sa langit, kita mapromisahan mang sang lugar sa langit once we believe in Christ. That's why nang in general ang message sa Ginoo that let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. I have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you into myself, that where I am, there you may be also. So abyan, ini nga butang privilege sa aton. That's why nga kung tanawon nimo, kung tanawon naton, balik kita sa eschatology, sa palakadtuan sang tanan. Gintreat na kita sang Ginoo paagi sa pabor, kag hindi na dapat naton paligaron, kag hindi na dapat naton pagpalampuason, nga madula kita sining kalibutan, nga wala na batunan ang inang pabor sang Dios, or else wala gid taya sang irason sa Ginoo na hindi kaniya laglagon. Wala ka sang irason sa God nga hindi kaniya laglagon. First and foremost, hindi pa ka pinili nga tao. Hindi ka pa pinili nga race. Ginbukas sa imong kaluwasan, but once you reject sang sininga butang, abyan wala kagid ka rason-rason nga hindi ka laglagon sang Ginoo. Yes, of course, even ang mga Hudyo, once they reject Christ, they are subject na magatubang sang kasingkal sang Dios. Even though nga i-claim pa nila nga kami nagalin sa linyada ni Abraham, kami ang gipromisahan, batambal ni Polti, kung amo sina, ibaliwala naton ang pulong sang Dios, ang iya promesa, ang gin-prophesize nga mag-abot dirip nga manluluwas, bangod lang gid sang inyo pagpabugal. So that's why abyan, both Hudyo kag Gentiles, and the other point abyan, nga makapabugal pa yang Hudyo sa isa ka sense, bangod silang pinili nga rasa kag nasyon, but ikaw yang nga Gentile, wala gid. Privilege lang gid sang Ginoo. I mean, ginbukas nga opportunity nga paagi sa pagtuo, mangin isa ikaw kamang manugbaton sang promesa niya dito sa langit. And abyan, don't miss ang sininga privilege. Don't miss ang sininga opportunity. It's all about by the grace of God. Kag no one nga mga Gentile nga baka boast ang ila kaugalingon nga lain or something, we're unique. No. Tanan-tanan, bisan mangin believer na subject sa pabor sang Ginoo ang iya kaluwasan. Kaya ang kaluwasan, it's not all about the achievement, it's not all about nga you are good in the sight of others or good in your own conclusion sang imong nga pangunauna, at nga ma-recognize natin sa tubangan sang Dios, so that nga ang tagsa-tagsa magapaubos kay kita tanan makasasala. Ginatagan sang privilege nga mga Gentile nga maluwas, kag mangin makaupod, kag mangin kapariyo, kag mangin manug kapanubli
sa kung ano ang ipasubli according sa promesa sang Dios sa mga Israelites. Abiyan kabay nga makalabot sa imo ang ini nga pangunahuna nga makonvect ikaw sang kaluwasan sang ginhimo ni Christ dito sa cross, kag makalabot sa paghinulsol, kag makaayo sa Ginoo. Ginoo, patawara ako nga makasasala. Patawara ako nga makasasala. Kag isandi kay Christ ang kaluwasan sang imo kalag. Ginbukas ang Ginoong privilege sa aton, hindi abyan pagibaliwala ina. History nagahambal privilege kag opportunity ginatag sa aton. Wala gid kitay pabugal, kag wala man kita. Okay, may hapon sa liwat, no? Dalayawan na Ginoo sining hapon nga mayara na makabi kay Gwinan nga makadala sa inyo sang pulong sang Dios, no? Mga kamatuoran nga aton makita sa pulong sang Ginoo nga sarang makabaylo sa aton pangunahuna. Kag bagi sini makilala naton ang aton nga kaugalingon, kag sa inyo basahon sa inyo sining hapon diri makita sa Philippians, no? Filipos 3:9, no? Philippians 3:9, sining diri, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Ang title sa aton pagpamlandong sa pulong sang Dios, no? Righteousness by faith in Christ, no? Righteousness by faith in Christ. Ang dinala ni Pastor Amil kagina, naghambal siya about kaluwasan, no? Kag magsiling kita kaluwasan, kadamo sa mga terms nga makita naton sa Biblia nga naghambal sa aton nga kaluwasan, kag isa dira ang righteousness nga ginatawag, no? Ang righteousness masiling naton importante gid na, no? Kag ining passage nga ako nga ginbasa sa inyo, no? Makita ni si Philip, kita naton gamhanan gid sa kabuhi ni Paul. Kung tanaw natin ining chapter 3 sa Philippians, nagahatudlo ini sang importante, no? Nga kamatuoran kay diri sa sini nga chapter ginpakita ni Paul ang diferensya, ang contrast between the confidence in the flesh by achieving personal righteousness or self-righteousness, kag ang sinili ang surpassing worth of knowing Jesus Christ, no? Ang kaimportante sang pagkilala sa kay Kristo, subong siya ang halinan sa pagkamatarong nga nagikan sa Dios. Kag sini hapon tanaw naton diri talupang don ang ini nga kamatuoran, no? Kung tanaw naton diri ini nga verse, isa kung sa kan pablamon ning key verse nga makita naton sa chapter 3 sang Philippians, kay muni makita naton ang argument ni Paul, no? Ang argumento ni Paul sa difference between self-righteousness by obeying the law, kag tuman ako sa mga kasuguan sa amon simbahan, kag dugay nako nga nangin Kristohanon. Pangabian sugiran ta ka ang kamatuoran, hindi ang kaluwasan naton hindi na base sa aton religious or affiliation or good works nga ginatawag. Wala sa aton reliyon ang aton nga kaluwasan, wala sa maayong buhat ang aton nga kaluwasan, kundi dira lang gid makita sa kay Kristo Jesus. Wala sang simbahan o kon religious leader nga nagpalansang sa cross para sa aton mga sala, kundi si Kristo Jesus gid lamang ang Dios nga nagpakatawo sa sini nga kalibutan para kita nga tawo luwasod sa pat-od nga kalaglagan sa sala dito sa impyerno. Ang kamatuoran siling sa Biblia, no, una gid makita naton sining hapon. Ini nga bersikulo nga ako nga ginbasa sa sining hapon sa Philippians 3:9 nagapakita gid una, no, sa ginatawag naton the need for righteousness. Kinahanglan naton ang pagkamatarong nga aman. Kaysa tubangan sang Dios, wala sang sinauman nga makasulod sa iya presensya. Wala sang sinauman nga pwede makasulod sa langit. Wala sang sinauman nga makasulod sa
iya ginaharian kung wala sang pagkamatarong saya. Kaya mo nang masubo. Ang kamatuoran nga ginatudlo sa Biblia sa nga diri kita tanan sa nga we are all may ara kita ginatawag fallen condition. May ara kita pagkahulog nga kahimtangan, nahulog kita sa sala siling sang Biblia. Siling diri no sa ang Biblia ang Romans 3:10, Romans 3:23 makita nato no. Romans 3:10 sinya there is none righteous, no, not one. Wala sang sino man nga matarong, wala sang maski isa. Sa Romans 3:23 sinya there is none right, sinya for all have sinned and come short or fall short of the glory of God. Wala sang sino man nga matarong sa aton tanan kay tungod kita tanan nagpakasala. Amo nang realidad tungod sang sala nga nahimo naton nangin malaot kita sa tubangan sang Dios. Kag tungod sina sa Romans 6:23 makita naton sa niya ang bayad siya the wages of sin, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Ang Ginoo naton, ang Dios naton, handa gid siya sa pagluwas sa aton, handa gid siya maghatag sang kaluwasan sa aton. O nga akong tanaw naton diri sa linya, ang bayad sang isa lang kasala kamatayon, kay ginanga kamatayon hindi lamang naghambal sang kamatayon physical, kundi naghambal man na sang kamatayon spiritual. Masiling kita physical nga kamatayon, nagambal na sa aton lawas, nagauntat na sa paggiho, nagauntat na sa pag-function ng aton mga body organs, aton brain, tanan nga body parts naton wala na naga-function. Kag ina nagambal sang physical death nga ginatawag. Kag tungod sina makita naton ang ikaduha nga makita naton is the physical death ginatudlo sa spiritual death or ginatawag naton second death nga ginatawag, no? Ang kamaturan nga tungod sa aton mga sala nahamulag kita sa Dios, wala kita sang relasyon sa iya kag tungod sina hindi kita malipay sa aton maski ano pa nami sang aton nga gihinahimo tungod sang aton sala. Kag tungod sina silutan niya kita dito sa impierno sa walay katapusan nga pag-antos dito sa kalayo. Kag sa palabuton inang impierno kag ang kamatayon itagbong sang Dios sa linaw sang kalayo kag didto kita maga-antos sa walay katapusan nga pag-antos. Tungod lang na sa isa kasala. Isa lang kasala. How much more sang aton madamo nga sala kag ginagapakita gid nga kita nga tawo. Maski ano naton kaayo sa sining kalibutan, wala gid kita sang rason, wala gid kita sang kayuganan, wala gid kita sang merit nga ginatawag. Nga pwede kita makasulod sa langit tungod kay sang aton madamo nga mga sala. At tungod sina takos kita silutan sang Ginoo. So kung tanaw naton diri sa niya, no human effort can bridge the gap between a holy God and a sinful humanity. Amo na maski ano naton kay mga budlay, maski ano naton nga pangamuyo, maski ano naton ka paghimo sa maayo adlaw-adlaw ara kita sa simbahan o kung ano ra makabulig kita sa makaluluoy, hindi nagyapon takos or enough sa pagluwas ng aton nga kaugalingon. Tanan-tanan nga kasuguan himuon naton, tumano naton, pero makasala kita maski isa lang kabilog. Malapas naton ang isa ka kasuguan sang Dios, impierno gyapon ang aton nga kadtuan kagamo ng kamatuoran. So ang kamatuoran diri sa niya, the law exposes our inability to achieve righteousness in our own. Amo na ang kasuguan sang Dios, ang Biblia, ang Pentateuch, no, ang first 5 books sang gingkabig niya nga dang gingkabig niya ining basura sa tubangan sang Dios komparar sang righteousness pagkamatarong nga mahatag sang Dios sa aton pagi sa pagtuo sa kay Kristo Jesus. Nakabuhi kay siya lang gid ang palagyan sang Dios nga kita nga tawo mangimatarong sa tubangan niya. Kita nga tawo makaangkon sa kaluwasan sang Dios. Kaya mo na makita naton sa ningapon, no? So yet all his achievements were counted as loss. Kumpiro parehas na kon man, no? Parehas namon man. Wala na sa pinakasubo nga kahimtangan sa aton nya kabuhi kung wala kita sang Kristo sa aton nya kabuhi. Kag amo nang masubo gid nga kahimtangan naton. Kay wala ang kamatayon nagaabot sa aton anytime anywhere. Kag kun matabo ina wala na kita aton nga kaugalingon sa inchak tugid nga kahimtangan. Ang matutuod nga pagtuo kag pagkilala kay Kristo dapat aragin sa aton tagipusoon kay panghuna-huna nga konbensido kita nga siya ang Dios nga nagpakatao sa ning kalibutan, nagpalansang sa cross sa pagbayad sa tanan-tanan.
Kaya natin makita diri sa niya the false hope of self-righteousness. Nagakabi kita nga sa tungod sa aton mga nahimo, tungod sa aton mga maayo nga hinimuan, matarong nga kita sa tubangan sang Dios. Pero doon mo naton mga utod sa diri aryo. Ang Biblia nagkatudlo man no, sang righteousness through the law. So diri the law sa niya was never intended to save but to reveal our sin and point us to Christ. No? Mga realidad, pwede naton matuman gid ang kasuguan sang Dios pero mabudlay ina. Tingaman halin sa gintubuan kita sang buot hasta mapatay kita sa cellphone mga lain yang aton ginatan-aw, no? Mga lustful, mga binastos nga mga talan-awon. Pero ina nagapakita gid sang aton kalautan, no, sa atubangan sang Ginoo. In Galatians chapter 3 verse 24 nagambag na sa niya, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we may be justified by faith. Importante nga sa aton pagkabuhi kinahanglan gid naton insindihon ang kamatuoran, no? Ang Biblia way ni ginsulat sang taho lamang ginsulat ini pagi sa pagpanghikot sang Dios sa tagipusoon kay panghuna-huna as revealed by God, no? Ang Dios nato nagapakighambal tawig way lang naging sulat sa isa lang kaadlaw kundi ginsulat ini sa 1,600 years sang mga 40 ka mga writers sa pagpakita sang isa lang gid ka Dios, sa pagpakita sa matutuon naton nga kahimtangan nga tao nga kita tanan makasasala kag nagakinahanglan sa isa ka Dios kag manluluwas nga amo sa Kristo Jesus. Sa Romans 3:20 siling mandira sa linga, therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Sa pagtuman sang kasuguan kuno wala sang maski isa ka tawo, wala sang isa ka sa tinugas ini nga kalibutan nga sarang mangin pakamatarungon sa tubangan sang Dios. Kaya ang kasuguan amo ang nagatudlo sa aton sang aton mga sala. Kaya mo na makita naton, no? Pwede kita mangin matarong pero kabudlay-budlay, no? Pwede kita mangin matarong sa tubangan ng Dios pagi sa pagtuman sang kasuguan pero kabudlay-budlay na. Kag imposible na nga matabo sa aton nga kabuhi subong mga tao nga makasasala. Kag ikaduha naton makita diri sa linya danger of self-confidence, no? Many today seek righteousness through good works, religious rituals, and moral behavior. Damo gid. Nagauna-una kita nga pagi sa aton good works, pagi sa aton maayo nga binuhatan, pagi sa aton religious rituals, no? Pagi sa aton maayo nga pamatasan, abi naton maangkon naton ang pagkamatarong sa tuwangan sang Ginoo. Pero ang Biblia sa Isaiah chapter 64 verse 6 klaro gid nga ginanggahambal sa aton sila niya, for we are all as unclean thing and all righteousness are as filthy rags. All our righteousness are as filthy rags. Sa tubangan sang Ginoo sila niya kita tanan sila niya mahigko nga mga butang, mahigko kita sa tubangan sang Dios. Kaya ang aton maayo nga mga hinungmuan, mga righteousness o maayo righteous deeds naton, good deeds naton, kangay lang sa niya sang filthy rags, mahigko nga trapo sa tubangan sang Ginoo. Kaya mo nang katon nga kahimtangan. Kaya balo kamo anong ginahambal sang filthy rags nga ginahambal diri sang ni Isaiah. Sila niya we all do fade as a leaf and our iniquities like a wind have taken us away. Ang filthy rags nga ginahambal ni Isaiah diri subong sang gos bala nga ginabutang naton sa pilas, ginatabon, no? Mga bandage nga ginabutang naton sa pilas. Nga pagkuha naton makita ang nakna kag ang patay nga dugo. Ang mga dead skin kag tissues nga ara nagatapik dira muna kahigko ang ginahambal diri. Kangilad, no? Kayaki ang matawag naton. Kaya muna realidad nga makita naton. Mahigko kita sa tubangan sang Dios kag ang aton maayo nga mga binuhatan kaangay man sa mahigko nga trapo sa tubangan sang Ginoo. Kag tungod sina hindi kita mahalamutan sa tubangan sang Dios. Kaya mo na makita naton sining hapon. Sining the false hope of self-righteousness. Nagalaob kita nga abi naton sa maayo nga naton nga ginahimo
sa aton mga religious activities, religious ceremonies or rituals naton nga ginahimo abi naton maayon ang maayo naton nga pamatasan abi naton maayo na gid kita sa tubangan sang Ginoo. Pero sa pagkamataod, pagka matuod kita malaot man kangay sa aton isig kaparyo. Kita tanan malaot sa tubangan sang Dios. Mahigko kita tanan kag tungod sina takos kita nga itagbong sa impyerno. Pero mga utod, mga biyan, hindi lang kay kita mayara sa linya di makita naton sa linya ang aton need for righteousness, the false hope of self-righteousness. Makita man naton sa linya hapon is aryo kanami the gift of righteousness by faith. Ang pagkamatarong regalo ini sang Dios sa aton pagi sa pagtuo. No? Kamo na realidad sa the righteousness through faith in Christ. No? Sa the Paul declares that the true righteousness is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Mangko naton mangin ang matutuod nga pagkamatarong sa tubangan sang Dios. Amo ang paagi langgid naton maangkon, ma-achieve, malabot paagi sa pagtuo kay Kristo. Ang pagkamatarong nga ginahatag sang Dios paagi sa pagtuo. Kagamo ng realidad nga aton makita Romans chapter 4 verse 2-5 makita naton dira sa linya ano siling isang pulong sang Ginoo. For if Abraham were justified by works 3-5 he had whereof for what sake the scripture Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness. Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace but of debt. Sa verse 5 sa niya, but to him that worketh not but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Sa isa ka tawo kuno nga wala nagahimo pero sa niya nagatuo sa isa ka sa Dios nga nagapakamatarong sa mga malaot, ang iya pagtuo gid-isip nga pagkamatarong sa iya tubangan. Kagamunang natabo sa kay Abraham. Si Abraham isa man ka numero 1 kabutigon. Ang asawa nga si Sarai gin hambalan niya nga sila niya kadto kita sa Egypt, kadto kita dito sa Egypt niya hindi ipakilala ta ikaw nga akon utod. Hindi ta kaasawa. Kagamo na natabo ang pagkamatuod si Abraham half sister ni si Abraham kay si Sarah no half sibling sila no. Half sister ni Abraham si Sarah. Pero mananaw sa ilang time pwede na iya matabo. Pero manang kamatuoran sa niya ang pagtuo ni Abraham ginisip sang Dios nga pagkamatarong sa iya tubangan. Kagamo na ka importante. Ang Dios nagapakamatarong sa isa ka tawo nga malaot nga nagatuo kay Kristo Jesus sa iya kabuhi. Subong manluluwas ka Ginoo sa iya kabuhi. Kamo na ka importante gid sa nga kita nga tawo may pagtuo gid kay Kristo. So nga is not earned by but received as a gift through faith. It is imputed to us through because of Christ's atoning sacrifice. Ginisip ina sa aton kung gituuhan naton sa Kristo ang pagkamatarong mabaton naton hindi kay ma-earn naton ini. Pagi sa paghimo sang kasuguan o pagtuman sang kasuguan o paghimo sang maayo, pwede mabaton lang gid naton ini subong regalo sang Dios sa aton, libre nga ginahatag sang Dios sa aton. Ang pagkamatarong, ang kaluwasan, libre nga ginahatag sang Dios utod abyan regalo ini. Hindi naton ini kinahanglan bayaran o kon pangabudlayan. Kundi aton lang gid batunon paagi sa pagtuo sa kay Kristo Jesus. Subong manluluwas ka Ginoo sang aton mga kabuhi. Kaya mo nang pamaagi sang Dios sa aton nga kaluwasan. In 2 Corinthians chapter 5 verse 21 naghambal dira no. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Sa Kristo Jesus, ginisip nga malaot tungod sa aton mga sala, baski wala siya sang nahimo nga sala or nakahibalo sang sala nga ginatawag. Pero sa niya diri, sa sina nga sa niya kita mangin matarong sa tubangan sang Dios sa kay Kristo Jesus. Kamo nang realidad nga aton makita. Sa Kristo Jesus nagpakamatay sa cross, nagpasan sang aton mga sala para sa pagi sa iya nga ginhimo sa cross, pagi sa aton pagtuo sa iya mangin matarong kita sa tubangan sang Ginoo.
So na makita naton, the righteousness nga through faith in Christ, it is a gift from God. Regalo ina sang Dios nga maangkon naton paagi sa pagtuo kay Kristo. Kani abyan salika naton si Kristo tuuhan sa aton nga kabuhi sang bug-o sa aton tagipusoon ket pangunahuna. Nga wala na sang iban pa nga pamaagi ang Dios ang aton nga kaluwasan kundi paagi lang gid sang aton sinsiro nga pagtuo pagbaton kay Kristo sa aton nga kabuhi. Subong manluluwas ka Ginoo sang aton mga kabuhi. Ikaduha naton makita dira sa niya the superiority of Christ's righteousness. Unlike the law sa niya which condemns, Christ's righteousness justifies and reconciles us to God. Kadami sa kamatuoran. Kung ang kasuguan nagakondinar sa aton tungod sa aton mga sala, ang pagkamatarong ni Kristo Jesus naga-justify sa aton, nagahimo sa aton nga just, kag sila nga naga-reconcile sa aton balik sa Dios. Ginapasig uli kita sang Dios. Gin pagkamatarong kita sang Dios pagi kay Kristo. Kagamo na kanami. Amo na sa Romans chapter 3 verse 28 makita naton dira. Sa nga dira, therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. So there is verse 28 makita naton dira sa niya, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Ang kamatuoran sila niya makonclude naton, masilinggid naton ang kamatuoran nga sila niya ang tao pwede gid nga mangin matarong sa tubangan sa Dios pagi sa pagtuo nga maski wala siya sang maayo nga hinimuan or siya wala siya nagatuman, wala sa pagtuman sa kasuguan. Kay dira naton makita ang kamatuoran nga pamaagi sang Dios sa aton nga sang kaluwasan naton, hindi sa aton mayong nga ginahimo, hindi paagi sa aton mayong hinimuan, kundi paagi lang gid sa aton pagtuo kag pagkilala sa kay Kristo Jesus subong maluluwas kay Ginoo sa aton nga kabuhi. Ang Biblia klaro gid that salvation is perfect, eternal, and grounded in God's grace and not on human effort or wisdom. Sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 makita naton dira sa nga, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ang kamatuoran mga utod, mga abyan nga ang kaluwasan sa nga bugay lang gid sang Dios nga mabato naton paagi sa pagtuo. Bugay sang Dios, busilingon ang Dios naton nangin maaluwan nga Dios sa aton nga sa aton malaot nga kaimtangan. Ginatanyag niya ang kaluwasan sa aton nga libre, regalo, gift. Hindi naton kinahanglan pangabudlayan o kon bayaran, kundi batunon naton pagi sa pagtuo kag pagbaton sa kay Kristo Jesus subong manluluwas kag Ginoo sa aton nga kabuhi. Silingan, not of works lest any man should boast. Hindi pagi sa mayong buhat kay base pa kita magapabugal. Ang kamatuoran kaluwasan libre nga ginatanyag sang Dios sa aton kanami nga regalo, gift. Pero utod abyan ang kamatuoran amo sini. Paski ano kanami sang isa ka regalo kun wala naton ina ginbaton, ina nga regalo hindi naton mapuslan. Kamatuoran ina. Kagamo man ang kaluwasan naton, ang kaluwasan naton libre nga ginatanyag sang Dios sa aton, pero kun hindi na naton pagbatunon pagi sa pagtuo kay Kristo Jesus subong maluluwas kag Ginoo sang aton mga kabuhi, ina nga kaluwasan hindi na naton maangkon, ina nga kaluwasan hindi na naton mapuslan. Kag dito kita sa linaw sang kalayo magaantos kun ang kamatayon mag-abot sa aton. Kani abyan amo na kaimportante gid nga dapat naton tuuhan sa Kristo Jesus subong maluluwas kay Ginoo sang aton mga kabuhi. Gani abyan sining hapon kung nagapamati ikaw, kilalahang imo kaugalingon, kilalahang ikaw makasasala, ikaw kilalahang sa imo kaugalingon hindi nimo maluwas ang imo kaugalingon pagi sa paghimo sang maayo, pagi sa pagpakigbahin, pagpamimbro sa isa ka simbahan, o kon paghimo sang maayo nga butang or sa pagtuman sang kasuguan. Kilala imo kaugalingon nga hindi ikaw makaluwas sang imo kaugalingon. Malaot ikaw sa tubangan sa Ginoo.
Kag kilahal batuna sa ligi si Kristo Jesus, kilalaha siya subong manluluwas kag Ginoo sa imo kabuhi sin nga hapon buksay imo tagipusoon ka pangunahuna. Batuna siya sa imo kabuhi subong manluluwas kag Ginoo sa imo kabuhi. Kilalaha siya nga siya lang gid ang palagyan sang Dios sang imo kaluwasan, wala na sang iban pa. Siya ang Dios nga nagkari sa kalibutan, nagpakatao sa kalibutan, kag nagpakamatay sa cross sa pagbayad sang imo sala, sang aton sala, tanan-tanan naton nga mga sala. Lamang mangkon naton ang kaluwasan nga ginhatag sang Dios, nga ginhimo sang Dios pagi sa kay Kristo Jesus dito sa cross sang Kalbaryo. Nga siya napatay, ginlubong matapos ang 3 kadlaw na banhaw luhan. Kanabiyan tuo siya. Siling sang Biblia sa Hebrews 9:27, ano siling drop? For it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Abyan, dumduma, kag ibutang sa imo tagipusoon, nga matapos ang kamatayon, amo ang paghukom sang Dios. Mag-aabot ang paghukom sang Dios sa aton. Gani, kung may tion ka pa, nagalak, sining hapon, wala kita kabalo kung saan ang kamatayon mag-aabot sa aton. Gani, subong palang nga daan, sa ligi, si Kristo Jesus batuna siya sa imo kabuhi, subong manluluwas kag Ginoo sa imo kabuhi. Kay kung ang kamatayon mag-abot sa imo, wala na sa iban pa kita mahimo, sarang mahimo para luwason aton kaugalingon. Maski magligid-ligid pang iban nga tao sa pangamuyo para sa aton, way na sang kaluwasan para sa aton. Kani mo ang kaluwasan. Siling sang Acts 16:31, magtuo ikaw sa kay Jesus kay maluwas ka ikaw kag ang imo panimalay. Kani apyan, hindi na pagpadugaya, subong nga tion, pamalandungi ang imo kaugalingon, pangamuyo sa Ginoo Lord. Ako ikisa ka makasasala, kilala ko sa Kristo Jesus, ginabaton ko siya sa akon niya kabuhi, subong manluluwas ka Ginoo sa akon niya kabuhi. Salamat sa imo dako nga gugma sa akon. Salamat sa kaluwasan nga imo gintanyag sa akon, nga akon ginbaton pagi sa pagtuo kag baton sa kay Kristo Jesus. Subong manluluwas ka Ginoo sa akon niya kabuhi. Salamat sa kabuhi nga walay katapusan. Salamat sa kapatawaran sa akon mga salamat sa pagpakamatarong kag ginhatag nimo sa akon paagi sa pagtuo kay Kristo. Kag ginabatuna ang kaluwasan sang Dios. Batuna paagi kay Kristo Jesus. So salamat gid sa inyo sa pagpamati sining hapon, kag madamo gid nga salamat gid no sang tion nga ginhatag niyo man sa amon. Maga-pray kita dalawon amon nga may Dios gamana sa tanan. Dako gid amon nga kalipay sining hapon ang pagpasalamat sa kaygunan nga ginhatag nimo sa amon nga sining hapon. Makawali kami sa tulong nimo Ginoo, makadala kami sa mayong balita nga may Dios kami nga nagigugma sa amon, nagpadala sa adukto nga anak nga sa Jesus. Padayon ka sa pagpanggikot gid sa tagsa ka tagipusoon. Sining hapon nagpamati sa imong mga pulong, ako pakamoy Lord nga sa akong pagpalali karon kagud magatipon magabantay